Noong taong 2022, ginawa namin tong episode na to. Naalala ko yun eh. May injury ako noon eh. Hindi ako makalakad noon. Back pain, tsaka sa paa. Hindi talaga ako makalakad noon. Hirap na hirap talaga ako noon. Ang ginawa natin noon ay rice cooker. Pinakatamad na version. Rice cooker meals. Di ba? So ngayon, sabi ni Ian, Kuya, baka pwede mo uling gawin to. Tsaka nangako ka eh. Nangako ka 3 years ago na uulitin natin to. Tama yun. Baka magkaroon tayo ng part 2 dito. Nung ginawa natin yun, talagang injured ako nun. So talagang pinakatamad na pwede mong gawin yun. Wala ngang paghihiwang masyado. May konting paghihiwang na ganap, pero konting-konti lang talaga. Yung bigas, pinahugasan ko pa sa iba. Tapos talagang saksakang katamaran talaga. Nakaupo lang ako. So, hindi naman ibig sabihin, yun nga kasi, inaantay ko ma-injure ulit ako para gawin ko ulit. Pero na-realize ko, hindi naman pala kailangan na ma-injure. Kasi, pwede mo pa rin gawin yung format na yun. Pero, mas social lang konti yung lulutuin mo. Pero, ang maganda kasi dito, isang kaldero lang ang gagamitin mo. Pwede rice cooker, pwede typical na kaldero, di ba? Tapos, wala pa rin ka-effort halos. So, 3 ways ang gagawin natin ngayon. At karamihan ng ito ay hango sa isang putahe na nag-e-exist. Putahe na masarap sa kanin. Kasi iluluto natin to na may kasamang kanin. Di ba? Tutusin, pwede namang, pwede nga kayo magpakulo ng kahit ano dyan. Pwede kayo magluto ng sinigang dyan eh, di ba? Pero gusto natin one dish meal na. So, simulan na natin to. Ang una nating lulutuin, ay teka lang pala, bakit ba natin ginagawa muna to? Para saan muna tong bagay na to? Una sa lahat sa mga nagdo-dorm, Yan. di ba? Mga mag-isa sa bahay. Mga mag-isa sa bahay, tsaka Ito pa, yung sa naubusan ng gasol. naubusan ng gas. Totoo yan. Totoong concern yan. Totoong Tsaka concern yan. nangyayari talaga yun. Nangyayari talaga yan, di ba? So, hindi ibig sabihin na wala ka ng gas, hindi ka na magluluto. May paraan naman din talaga. Actually, kami, meron kaming induction. Para kung sakasakaling mawalan ng gas, makakapagluto pa rin. So, magsisimula syempre ang ating gagawin lahat sa bigas. Bigas hindi big ass. Ako yon. Ako yung big ass. So, ang una natin lulutuin ay Hainanese chicken rice. What? Napakasosyal naman yan, Ninong. Yes, pero simple-simple yan talagang Hainanese chicken rice. Mahirap magluto ng totoong Hainanese. Sa totoo lang. Punta kami ni Alvin sa Singapore, nakakain kami ng totoong Hainanese. Napakasarap talaga. Yung balat buong buo, tapos malamig yung manok. Pero eto, i-emulate lang natin ng konting flavors, pero hindi talaga yun yung gagawin natin. Kasi hindi isang buong manok ang lulutuin natin dito. Pero at least yung flavors man lang, magaya natin ng konti. Kasi ano ba naman ang Hainanese? Ang Hainanese ay parang, pangit sabihin kasi hindi talaga, pero parang siyang tinolang walang sayote. Parang ganun. Pero mas masarap ang lasa niya. Malayo, may mga spices kasi ilalagay doon, pero hindi natin masyadong lalagyan. Kayo kung gusto yung maglagay, pero basically chicken tsaka kanin lang to, na masarap. Simula tayo sa luya. Pwedeng mas konti lang, mahilig lang talaga ako sa luya eh. May luya sa kulo, may luya din tayo mamaya sa condiment. Kaya nga mas komplikado na yung mga gagawin natin ngayon. Kasi nga, nakakalakad na tayo at wala tayong injury, pare. Matik, di ba? Bubukas. Lagyan natin yung luya na yan dyan. Ano to? Depende na lang. Pwede kayo magpakain dito hanggang 3, 4 na tao. Depende sa laki ng rice cooker nyo. Yasibu. Asa si Poknat? Wala, nakalit. Nakalit. Oo, sir. Di nagbabasa ng message. Sabi niya, hanapin niya raw yung sarili niya. Parang niya makikita. Nasa likod ng ulo niya. Sibuyas. Lagyan natin dyan. O bawang. Lagyan natin yan. Tapos, nagpabili ako sibot, Midi. Habang hinahanap ni Amedy yung sibot, ang protina natin ay manok, pare. At ang pinili ko dito ay boneless na chicken thigh. Quarter leg siya, actually. Lagay mo dyan. 2 lagay natin. Pwede natin 3 actually. Yan. Tapos ito, optional na lang. Pero napakasarap nitong sibot na to. Nabibili to sa gulayan, di ba? Halo-halong, tira mo siya. Mga di pa nakakita ng sibot. Mga putol-putol na kahoy yan eh. Tapos may mga dried na berries, di ba? Lagay natin dyan. Dahon ng laurel, mintang buo. Tapos, yan na halos yun. Pero, kung gugustuhin nyo, maglagay ng star anise, pwede naman. Pero maliit lang ilagay nyo, 1 piraso lang. Ay, ganyan lang, basag. Yan mo dyan. Tapos, eto pa isa, na kung gusto nyo lang din, cinnamon stick. Hindi pwede powder. Hindi stick o to, sir. Ha? Pero eto masyado matapang din to. Konti lang. Ganyan lang. Tapos, ano pa ba kailangan ko ilagay dyan? Parang wala na. Ngayon, yung ating big ass. Lagyan natin ng tubig yan. Pero, para mas malasa, no chicken powder, pare. Kasi, chicken di ba? Tama. Tapos, ito, ano ko na lang to, personal touch ko na lang to. Please, pare. Ngayon,
Haluin nyo lang ng ganyan. Yun na. Pare. Oh, ngayon, gagawa ka na lang sausawan mamaya. Mamaya na natin gawin kasi sobrang bilisan yun. Gawin natin yan kapag luto na. Ngayon, may mga bahay na walang rice cooker. Kahit mura lang ang rice cooker kasi mas prefer nila na gumamit ng kalan. Diba? Kaya totoo lang, mas mabilis pa rin talaga ang saing sa kalan kaysa sa rice cooker. Tsaka mas kontrolado mo ng konti. Ngayon, para lang ipakita namin na hindi mo kailangan ng rice cooker, pwede sa kaldero, gagawa pa tayo ng isa habang niluluto natin. Ngayon, ayoko talaga sanang gumamit ng kaldero pero kailangan kong i-demo sa inyo na pwede naman talaga sa typical na kaldero, di ba? Kaya ang lulutuin ko dito is yung pinaka basic. Gagawa tayo ng bistek rice. Oy, nako si George. Sa rice cooker, karaniwan, mahihirapan tayong maggisa. Di ba? Kasi medyo mabagal yung pag-angat ng init dyan. Pero sa kaldero, makakapaggisa tayo. So, iti-take advantage natin yung bagay na yon. Ngayon, i-consider nyo rin kung yung... Kasi ito ay hindi mga dishes nung ginagawa ko na strict na kailangan yung sundan. Ito ay mga methods na pwede yung laro-laruin. So, kayo, kung maisip kayo, menudo rice kung gusto mo, pwede naman yon. Pero kailangan din, ang i-consider nyo dan, maluluto ba yung karne or lalambot ba yung karne na gagamitin nyo sa oras na maluluto yung kanin. Sabihin mo siguro, matigas yan, Ninong. Bakang gagamitin mo, matigas yan. Kasi bistik namin matigas. Parang pork chop ang nanay ni Alvin. Hindi po. Ang gagamitin natin dito ay beef sukiyaki. It's all because of you. Hitso mo. Hindi itso. Hindi sir. Konting mantika, konti lang. Tapos hindi ko nahihiwain to. Kung gusto yung hiwain, pwede naman. Kasi tamad ako eh, di ba? Yung nga ang tema ng episode na to eh. Mamadali ka nga eh, maghihiwa ka pa. Yan. Habang ginigisa natin yan, kumuha na tayo ng bawang. Konti lang. Hindi naman ito ang main na flavoring talaga sa bistek eh. Toyo. Magdadagdag pa tayo ng toyo mamaya dyan. Yan. Toyo, ito yung bigas natin na hinugasan. Ito, konti lang lalagay ko dito. Tapos, tubig. Takpan na lang natin yan. Ngayon, wala pa sibuyas, wala pang kalamansi. Ninong, yes, wala pa. Mamaya pa natin ilalagay yan kasi ang gusto ko dito, yung sibuyas, medyo steamed lang ng konti. So, kapag medyo naluto na yung kanin natin, umalsa na ng konti, tsaka ko lang ilalagay sibuyas. Yung kalamansi naman, sa dulo ko talaga yan ilalagay para maglalagay ako sa umpisa mamaya. Pero kasi ang kalamansi, mentras pinapakuluan mo, mas nawawala ang lasa. So mamaya pa natin ilalagay yan. So lutuin muna natin ng konti. Ayan nakita mo. Medyo nakaalsa na ng konti yung natin, bigas. Ayan o. Lagyan natin ng konting kalamansi. Yan. Pero pwede ka rin, maglalagay pa rin kayo sa huli niyan. Ano yun lang konti, wag sobra kasi kapag hinalo nyo ng marami yan, lalagkit, magbibiko yan. Tapos yung sibuyas, dami yan. Yung mo lahat sa taas. Pwede nga yan, mas huli pa, para Buhay. mas buhay, ganyan. Pero gusto ko rin pumasok yung lasa ng sibuyas. Magpapawis yung sibuyas na yan kasi na-steam siya. Kasi higupin ng kanin yung lasa. Masarap din yun. So, depende na lang sa inyo kung ano yung luto ng sibuyas na gusto nyo. Tsaka nyo siya ilagay. So, ngayon, wait na lang natin yung mga yan. Di ba? Marami kang pwedeng gawin. Magdota. Kung katulad ni Alvin, isa kang dakilang bano, pwede kang maglaba. Mira na ni Alvin nakaatos na, naka-force na pa, naka-glipner pa, hindi pa rin tumatama. Kaya dapat hindi kayo nagli-live eh. Di ba? Kasi napag-uusapan kayo. Doon nag-live ka na nakarap, pinag-uusapan ka namin. Secret, naman si Jeje. Naman si Jeje. Pinag-uusapan namin lagi yan. Ngayon, Jeje, malalaman mo to. Kasi ngayon ka lang uli mag-i-edit, pinag-uusapan ka namin, Japan. Pinag-uusapan ka namin, ang pangit daw ng form mo, sabi ni Ami D. Halos pa patapos na. Eto, wala pa. Matagal kasi talaga dyan eh. Ngayon may nakalimutan lang akong ilagay. Optional na lang din naman to, pero malaki ang maitutulong nito. Pandan. Yan. Meron lang din. Mukhang mauuna pa tong maluto. Talagang mas mabilis pagluto ng ng ganito sa kaldero eh. Bistek natin, luto na pare. Tingin? Ngayon, mas mabilis siya naluto. Kasi, mas mabilis naman talaga sa kalat. Alam naman natin lahat yan. Tsaka mas konti ito. Uy, you know, Ay, ang bangaw. Maganda rin talagang Sokarat. tawag mo dito? Sokarat. Magsaing sa nonstick. Kasi yung tutong, nakakain. Lalo na't may mantika to, ginisa kasi, di ba? Tapos eto, meron na lang tayo natitirang 8 minutes dito. At eto na ang ating unang one dish meal na bistek rice. Di ba? Mukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Just clean out the kitchen. That's
she wanna kiss it. Got the cookie monster, big bad wolfie. She gon' whip and play. Ngayon, mahirap malaman kung ayos na yung timpla neto. So, pwede nyo palagyan niya ng toyo tsaka kalamansi na nandyan na naman kasi ginamit nyo kanina, di ba? Ngayon, tikman natin to. Ay, may naglalaway dyan. May naglalaway. Smells like beefsteak and not a mistake. The perfect bite, pare. Napakadali. Napakasarap. Alam mo ano pa madali? Ano? Eto, pare. Ninong Rai merch, pare. Meron tayong dalawang bagong design dito. Meron tayong Paul Medina, Pugad Baboy. Meron tayong Mecca, pare. At magkakaroon tayo ng bagong design. Malapit na, pare. Malapit na. So, check out yun. At pag nag-check out kayo, sabayan nyo na rin ang perfume treats, pare. Eto ang totoong babango. Kahit may puto ka, papatulang ka na asawa mo. George, halika dito. Bakit si George, kahit anong bistik patikim mo dyan, masarap dyan. Hindi, magtatampo na naman yan eh. Tama. Tatampo, magmamaktol, kakain na naman sa sulok. Tatabi ng mga LPG, di ba? Pasok. Pasok yung ano lasa ng kalamansi. Kalamansi, Hindi toyo, pa rin. di ba? Hindi na wala. Mapapanis, sir. Mapapanis. Sorry. Mapapanis. Ito, ginawa ko na dati to. Hindi ko lang maalala kung saan ko ginawa. Pero niluto ko na dati. Hindi ko alam kung 1 or 20 dishes ba. Ginawa mo na nga yan. Hindi, ano yun, 5 minute ulam. Pasok na pasok yung lasa. Lasa siyang bistik na mas masarap pa kasi pasok na yung lasa doon sa kanin sa loob, pare. Ang sarap niya. Hindi naman dapat nakapagtataka na to. Kasi alam naman natin na kalamansi, toyo, kahit saan mo ilagay, sausawan nga natin yan eh. Masarap yan eh. Paano kung lagay mo pa ng baka, kanin, tsaka sibuyas, di ba? Wala nang dahilan, yung bistik nyo, titigas patulad ng pork chop ng nanay ni Alvin. Kasi pwede kayong gumamit ng beef sukiyaki. Pre, legit napakasarap nito, low effort. Yung effort na ipinasok mo dyan, saksakan ng baba. Pero yung sarap, nandito talaga. Pakita mo, hindi nila makita eh. Yan, nandyan. I like this. Eto ay malapit na maluto. So gawin na natin yung condiments pa rito. Again, optional na lang. Okay, iba ayaw nito pero ako isa sa paborito kong condimento, yung luya na may mantika. So kumuha lang ako ng luya, tira doon kanina sa hainanis natin. Tapos i-grater natin. Yun. Tapos pwede eto, lagyan mo na lang ng mantika. Pero lutuin natin ng konti para lang mas lumabas yung lasa. Tapos pwede naman normal na mantika. Pero dahil nandito ako sa kusina ko, chicken oil, pare. Konti lang, ganyan lang. Hindi mo to igigisa, talagang iinitin mo lang to Ang asin. Parang ano lang to, trap card ni Yugi. Kailangan lang nating mag-activate. Again pwedeng normal na mantika lang yung gamitin nyo. Iba yung chili sauce na ginagamit nila. Yung chili sauce nila hindi ganito. Hindi yung chili garlic na Pero pwede na yan. Kailangan mo lang naman ng Gusto mo nga, na lang yun Ay, alam ko na, para makuha natin yung itsura nun. So, chili garlic, lagyan natin ng hot sauce. Lagyan natin ng konting tubig. Kung gusto mo lang naman ng maanghang. Yan. Again, hindi ganito yung authentic Tapos, meron pang isang condiment yun. Actually, dalawa pa. Minsan meron yung spring onions na nasa mantika. Pwede rin naman yun. Minsan yun na lang, walang luya. Pero ang hindi pwede mawala dyan ay yung sweet soy sauce nila, yung ketchup manis nila. Oo. Sweet soy sauce, napakadali lang talagang gawin yan. Kukuha ka lang ng soy sauce, gagawin mo lang Sweet. sweet. Tama. Ako ng toyo. Pwede asukal, pero ilalagay ko dito ay honey. Yun. Check lang natin kung luto. Iba pa, may pipino pa yan minsan. Diba? Uy! Tinisin mo lang ng konti. Teka, luto ba yung manok? Ay, luto. Yan natin ang one soy sa taas. At eto na pare. Ang ating rice cooker Hainanese style chicken. Ang mukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero Jaga, gusto ko. Just put it out the kitchen. That she wanna kiss it. Got the cookie monster, big bad wolfie. She gon' whip and puff puff. Ano? Uy! Ay. Ano yan? Gelatine. Lagyan natin ng luya, konting sili. Ay, yan, pare, ang the perfect bite. Yung kanin tikman natin, yung kanin lang. Kasi ang manok, yan na yan eh. Mas masarap to di hamak kasi dun sa bistek. Nga lang, parang wala kasi sa inyo mahilig sa manok. Kaya Sir, ako po, hindi sir. ko ipapatikim sa iba to. Sir, ako- No, George, no? Sir. Walang mahilig. Ikaw kasi kumain ka na nung beef eh. Sir, ako na po. Wala talagang Ako na kakain yan, ng sir. manok eh. Walang mahilig sa manok. Walang mahilig sa Ako na manok. yan, So, sir. ikat mo na yan. Hindi, sir. Ako na yan. The perfect bite. Ano? Drop. Yung kombinasyon, di ba? Sige na, magtrabaho na ulit. Hindi, pero legit masarap siya. Masasabi mo bang kuha? Well, marami kasing Marami kasing complex na lasa ang Hainanese chicken. Tsaka, usually malamig sineserve yun. Pagkain, kahit anong pagkain, iba lasa niya kapag sinerve mo ng malamig. Tsaka sa Tsaka mainit. sa mainit. Pero hindi siya lasang tinola.
Yun yung masasabi ko dito. Tapos yung kanin niya, pre, ang bango ng kanin. Ang dami natin nilagay eh. Parang hindi babango yan. Hindi sasarap yan. Pandan, luya, sibuyas, bawang, star anise, paminta, laurel, sibot, cinnamon stick, manok. Ang dami pare, kaya masarap talaga. Hindi ko sasabihin talaga na wow, sobrang legit, hindi pre. Iba talaga ang lasa ng legit na Hainanese. Pero eto, it is good enough pare. Pasok. Oo. It is close. Pre, kailangan nyo itry to kasi napakaliit ng barrier to entry nito. Kahit wala ka rice cooker, kahit may kaldero ka, pwede na. Napakasarap. Legit, pare. Okay, tayo sa pangatlo natin. Yung tingin ko sarap. Ang last natin, pare, seafood naman. Kasi ang seafood, alam natin, mabilis maluto yan. Gagawa tayo ng seafood sinigang rice. Speaking of which, Amity, ilabas mo na nga ang seafood natin dyan. So, same format lang din halos talaga yan. Simula tayo sa hugas na bigas. Tapos, dahil ito ay seafood, yung iba gusto maglalagay ng luya. So, ito yung tirang luya kanina, diba? Gaya natin dyan. Sibuyas na pula. Pwede rin naman puti. Wag lang manok na pula, ha? Gaya natin dyan. Iskama. Kahit ganyan-ganyan na lang. Masarap yan para hindi malusaw masyado yung kamatis. Makakagat mo pa rin. Wala dyan. Wala nang gisa-gisa yan. Oh, sili verde. Gaya mo na rin dyan. Hindi natin lalahatin ng gulay kasi ma-overload. So, namili lang ako ng mga gulay na tingin ko essential sa sinigang tulad ng talong. Kaya mo na rin dyan. Labanos. Sa mga ito huwag kayong mahihiya na magsabi sa palengke na masyado pong malaki yung labanos, pwede mo paputol, pwede yun. Pero kung gusto mo pa rin dito, halimbawa, maglagay ka pa rin ng okra. Pwede pa rin naman, wala namang problema doon. Ang isda na pinili namin dito ay para siyang torsilyo. Hindi yung tornilyo ha, iba po yun. So pwede rin kayong gumamit ng bangus. So kahit anong isdang gusto nyo, pwede nga hipon kung gusto nyo di ba? Ang sabi ay bisogo. Kinurek! Kahit ano naman, hindi naman papalagyan. Lagay mo dyan. Again, pwede nga bangus Wag lang cream dory kasi walang lasa yun. Tama. Siyempre, nor sinigang mix pare. Ito medyo kalmahan nyo lang ha. Huwag masyadong marami kasi kapag ito sumobra, wala nang balikan to. Hindi pwedeng tubigan yan. Pwede naman yan mamaya, kunyari nabibitin ka pa, dagdagan mo ng konti. Magkaraw ka ng konti sa mainit na tubig, lagyan mo konti, di ba? Pero kapag sumobra, talagang wala nang balikan. Tapos tulad nung kanina, haluin lang din natin. Check lang natin yung level ng bigas. Sarap mo na yan. Start. Ganun lang. Manood ka muna ng 2 episode ng Ninong Rai. Pagkatapos sabi, pagkain ka na. Pero pwede rin naman, nood ka muna ng Kong TV. Kapag luto na, tsaka ka manood ng Ninong Rai. Tama. Kasi madalas sinasabay daw tayo sa pagkain, inuulam daw tayo di ba? So ngayon, paukuluin lang natin yan. Kapag malapit ng maluto, tsaka natin ilalagay ang kangkong pare. Hintayin na lang natin. Ngayon, pwede natin ilagay yung kangkong. Kaso ngayon, nakikita ko dito, kasalanan ko to. Hindi to kasalanan ng recipe o na kung sino mang korap na politiko. Ako po ang may kasalanan dito. At least. Nasobrahan po ng tubig. Mantika yan, sir. Tubig. Ano siya? Nakita ko, medyo malabsa na yung kanin natin. Pero okay lang yan. Kung ikaw yung katulad ng tatay ng kaklasiko, na kapag namali ng saing yung nanay, natataranta, tinatapat sa electric pan yung sinaing. Ayaw mo dito. Pero ako kasi mas gusto ko yung malagkit na kanin. Yung humuhul. Ayoko ng buhaghag. Gusto ko yung humuhulma sa kaldero. Yun yung mas gusto ko. Hindi ko natansya yung liquid kasi kumatas yung isda, kumatas yung mga gulay natin, di ba? So, yun lang. I'm sure, masarap pa rin niya kasi ang bango, amoy na amoy ko na di ba? So, may remaining pa tong few minutes. Hintayin na lang natin. Okay na to. Ay! Ano nga siya? Na-overcook nga yung... Hindi overcook, kundi overwater. Lambot ng isda, napuputol. Pre. Walang ka-effort yung lintik na yan. Di ba? Parang naglalagay ka lang na ganyan, tapos pinindot mo, tapos luto na, di ba? Mukha naman niyang masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Just put it Lang, at the konti kitchen. lang. That she wanna kiss it. Got the cookie monster, big bad wolfie. She gon' whip and Kanin muna tayo, pare. Kasi pag di masarap yung kanin, walang kwenta yan. Pero again, kung eto ay bitin, madaling i-adjust ang timpla, ha? The perfect bite, pare. Parang sinukat. Nice. O tayo niyan. Dyan. Yan, pare. Ang the perfect bite. Napasok. Pumutok yung kamatis. Ay, gagin pa sa Pumutok yung kamatis, pre. Tapos bumababa dito, kala mo mainit na alak, Naramdaman ko Yan, pare. Ang hindi nakakapasong perfect bite.
May kakaiba dito sa sinigang na to. Well, yes, lasa siyang sinigang. Yan, no? Yung sinasabi ko. Yung tinik. The danger room. Madaling tanggalin. Diba? Kasi make sure lang na yung isda gagamit nyo dito nakaliskisan ng mabuti. Kasi kung hindi, yung kaliskis niyan, kakalat na sa kanin niya. Oo, nakakaasar yun. Nakakaasar yun. Ngayon, lasa siya sinigang. Siyempre, putya, nandito lahat ng ingredients para sa sinigang eh. Pero meron kakaiba din eh. Mahilig ako sa lasa ng isda. Alam natin yon. So dahil hindi siya masyadong sinabawan, yung lasa ng isda ay concentrate. Concentrate. Oo. Hindi ako mag-concentrate. Ganun ako mag-concentrate. Sobrang concentrated nung lasa nung isda talaga. Kasi konti lang yung sabaw natin. Which can be a good thing or a bad thing. Para sa akin, dahil ako nga ay isda man, napakasarap. Para sa akin, di ba? Ikaw, kanina minamatahan mo to. Hindi ako nagpapatikim ng tao ng 2 beses sa isang episode unless na lang gwapo. Pero halika dito. Ay, grabe! Ito, nagkakaba. Ano mas gusto mo? Eto o bistek? Ito. Eto, di ba? Kulay parang silang maasim. Siguro. Asim man. Asim to. man. Ito si George, asim man. Pero nakita mo yung sinasabi ko, George, mas matapang yung lasa ng isda. Di ba? Mas matapang yung lasa talaga niya. Kasi nga, hindi siya nagsabaw. Kung hindi kayo mahilig sa lasa ng isda, gets ko yan eh. Kasi iba, tinatakpan pa yung lasa ng isda. Gusto niya, halagyan pa ng luya, halagyan pa ng kung ano-ano. Pwede mong gawin yan sa mga seafood na mabilis maluto. Hipon. Diba? Pwede mong gawin sa hipon yan. Hindi, wag mong balatan. Ilutuin mo dito na may balat. Kasi... pagkakuha mo balat. Oo. Bagay siya. Masarap siya. Tsaka syempre great din nakadepende to sa isdang gagamitin nyo. Minsan kasi merong mga isdang yung sobrang dry. May mga ganun, para chicken breast na isda. Pwedeng pwede nyo pang mas asiman o kaya pwede rin. Paghalu-haluin natin. Bistik yung timpla, pero isda. Oh. Bistik is dapat. Oo. Hindi ginagawa yun, di ba? Yung bangus, ginagawa yun. O kaya, pwede. Tocho, hindi, pre. Ang tocho, maraming luya, tsaka may tahore. Oo. Pwede rin yun. Tocho rice. Tama. Di ba? Oo. Oo. Mix and match yan. Pwede kang gumawa ng binagoongan rice. Pwede. Pero ang punto kasi dito, sa rice cooker mo lang lulutuin. Wala nang hirap-hirap. Pero kung gusto mong mahirapan ng konti or halimbawa gusto mong gumamit ng karne ng baboy, di ba? Alam mo yung mga Bicol Express pre na maliliit yung hiwa, pero hindi nadudurog yung taba ng baboy. Okay yun masarap yun Yung solid pa siya, yun pwede yun. Pwede yung ganun. Kasi hindi mo naman talaga siya pinalambot. Ang problema, sa mga ganong klaseng cuts, kailangan mong pagmantikain. So, kailangan mo siyang igisa pa. Doon tayo sa caldero method, di ba? Pero kung mag-focus tayo halimbawa sa sa ganyanan, ito, mabilis. Binagoongan, pero ang gagamitin mo, tinapa na kinayod. Masarap yun. Di ba? Masarap yun. So, sobrang dami talaga kasi dito sa method na to, the possibilities are Endless! Mga inaanak, sana nag-enjoy kayo dito sa episode na to. Madalian lang, mabilisan lang, tsaka may practical na aplikasyon. So, kung gusto nyo pa mga to, comment nyo lang sa baba. And nga pala, gusto ko lang sabihin, kanina na-promote ko na itong Ninong Rai merch natin. Pero nakakalimutan kong sabihin na kapag kayo umorder nito sa official shop, dun sa perfume treat sa shop, doon lang kayo order kasi marami na namemeki nito. Marami na namemeki. Ang dami nagme-message sa akin na, Ninong Rai, bakit ang pangit ng print? Ikaw, pasend nga ng waybill. Iba nga yung shop na in-order. Ang ginawa ng mga nangungopia, parang in-screenshot lang sa vlog. Tapos, pinaste, tapos rubberized siya. Ito hindi rubberized yan, pre, yan? Silk screen yan. So, ang tibay-tibay nitong print na to. Yung amin nga, ilang taon ilang laban na, di ba? Binaha pa, hindi pa rin nasisira. At kung gusto nyo magpapirma ng shirt, i-message nyo lang yung shop. Sasabihin nyo lang, Ninong Rai, baka pwedeng papirma nung t-shirt. I mean, hindi ako makakabasa nun, pero dadalhin sa akin ng mga tao nag-handle ng shop. Tapos pipirmahan ko talaga yan. Promise, pipirmahan ko yan. Sa umaga, pag kumakain ako, nagpipirma ako ng So, kung may patak ng toyo, yung t-shirt mo, alam nyo na. Sorry. Alam nyo na kinain ko Pero nun. may bakas ni Ninong Rai. Oo, alam nyo na, nag-ano ko nun. Either nag-adobo ko nun o nag-bistek ako. So, yun lang mga inaanak, I love you. Check out na kayo ng merch. Hanggang sa muli, I love you.